Hello ma'am, ano pong hanap nila? Meron ba kayong phenobarbital? Phenobarbital? Opo, meron kami yan dito sa TGP. Dahil kami ang tagapagpagaling ng Pilipinas. Ganun ba? Para saan ba yung gamot na yan? Di ko kasi masyado naintindihan yung doktor eh. Ito pong phenobarbital ay isang barbiturates. Klase po siya ng sedative o hypnotics. Kumbaga, ginagamit po siyang pampatulog o pampakalma. Minsan, ginagamit rin po para sa mga seizures kasi anticonvulsant din po siya. Ay, oo nga. Yan yung kailangan ko. Pero effective kaya yan? Aba, syempre naman ma'am. Alam niyo po ba na ang phenobarbital ay ang prototype drug ng long-acting barbiturates? Syempre di ko alam. Ano ba yung prototype drug na yan? Ibig sabihin lang po nun, siya po yung kauna-unahang klase ng gamot na iyon. Tapos, siya lang din po yung pinagayahan ng iba pang mga umusbong na barbiturates. Anong mga brands meron kayo niyan? Dami po ma'am. Ito, meron po kaming Luminal at saka Solphoton na kilala po sa buong mundo. Pero meron rin naman po kaming Alcalixir na galing Canada. Tapos, Barbinol tsaka Gardenal na galing naman pong India. Meron ba kayo nung gawa sa Pilipinas? Siyempre ma'am, ito, Rhea Phenobarbital, made in the Philippines. Ayan, yan yung gusto ko. Okay po ma'am, ano po bang kailangan nyo? Meron po kaming tablet form, liquid form, tsaka meron din pong 4 injection. Ito miso, pacheck na lang. Hindi ko kasi maintindihan yung sulat ng doktor eh. Kapag for sedation daw po, pwedeng for ORM or yung iniinom or pwede din namang IV injection. Tapos, 2 mg daw po kapag sa bata, pero kapag sa matanda, 30 mg to 120 mg. Tapos, hahatiin pa daw po yun sa 3 bigayan kada araw. Ayun, sige. Pahingi na lang ako ng para sa adult, tapos tablet form na lang siguro. Okay po ma'am, pero hindi naman po siguro buntis yung anak nyo, no? Kasi bawal po to sa buntis dahil nasa category B at D po siya. Ano ba yung mga category na yun? May iba po kasing brand na nasa category B. Ibig sabihin, wala pong sapat na research kung nakakasama po talaga to sa mga baby. Pero may iba naman pong brand na nasa category D. Ibig sabihin, pinagbabawal po talaga siya sa mga buntis dahil nakakasama po to sa mga baby. Buti na lang hindi buntis yung anak ko. Pero miss, ano ba yung ginagawa niyan sa katawan? Simple lang naman po ma'am. Pinipigilan niya yung mga calcium channels, tapos pinapataas niya yung mga chloride ions. Kaya bumababa yung excitability ng mga neurons. Ano ngayon kung bumaba yung excitability ng neurons? Bumabagal po yung takbo ng utak, tsaka bumababa po yung motor activity. Kaya mabisa po siyang pampatulog o pampakalma. Yung buong gamot ba talaga na yan napupunta sa katawan natin? Siyempre po, hindi. Usually po kasi kapag ininom natin, 70 to 90% lang ng gamot yung naa-absorb. Tapos, i-distribute po siya sa katawan at i-metabolize ng liver. Kapag pinroseso na po siya ng liver, 75% lang po ng gamot yung nagagamit. Tapos, yung 25% ilalabas na po ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Miss, kapag uminom ba niyan yung anak ko, umi-epekto agad. Iinumin po 30 to 60 minutes pa bago umi-epekto. Tapos, kailangan mo ulit uminom every 6 hours. Pero, kapag in-inject mo through IV, 5 minutes lang, effective na agad. Tapos, kailangan mo pa rin mag-inject every 6 hours. Sige. Siguro, miss, yung tablet na nga lang talaga kukunin ko. Okay po, ma'am. Remind ko lang din po kayo, hindi po ba high blood yung anak nyo? Comatose. May sakit sa baga or nahihirapang huminga. Nagpapa-breastfeed. Okay po. Ibig sabihin, pwede po talaga yung gamot sa anak nyo. Pero ingat po tayo lalo na kung may liver or renal problem yung anak nyo. Pati kung may history po siya ng drug abuse. Wala naman miss. Okay naman yung anak ko. Po ma'am. Pero bantayan din po natin yung mga possible side effects tulad ng madaling pagkaantok, pagkahilo, pagbaba ng respiratory rate, tsaka ng BP. Tapos, yung pananakit din po ng katawan, tsaka ng mga kasukasuhan. Anong kailangan kong gawin kapag nangyari yun? Minsan, di na po talaga siya naiiwasan Pero, mahalaga pong i-monitor natin palagi yung respiratory rate, tsaka BP po ng anak nyo. Okay. Sure ba talagang effective yung phenobarbital? Yes naman po, ma'am. Alam nyo po ba, yan po yung pinakamatandang barbiturates. Pero isa pa rin po yan sa mga ginagamit lagi sa mga ospital. Kasama rin po yan sa mga recommended essential medicines ng WHO. Kasi ba naman, isa po yan sa mga pinakamurang sedative na pwede niyong mabili. Sige, salamat miss Pasensya ka na, ang dami kong tanong. Okay lang po ma'am, dahil dito sa TGP,
Huwag mahihiyang magtanong kung effective ba ito.